Magandang gabi po sa mga nanonood, sa mga kilala natin, kaibigan, at pinagsubaybay sa ating pong live podcast dito sa Dananang Ministry. So, Ramil, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. So, Pastor, noong nakaraan po ay tinalakay natin, pinag-usapan natin about kay Soriano, kung sino po talaga siya. Then, ipakilala po natin, nakita natin, mas nakilala po natin si Brother J.P. ng CBI natin. And then expose din kung ano po yung mga inconsistencies niya sa kanyang teaching, post-teaching. So, ngayon po, Pastor, ay continuation pa rin yung mga pagtalakay natin tungkol sa kanyang programa. At meron po tayong specific na katuruan niya na i-review po ngayon. Kaya nga yung ating Pastor Paksa ay sulat din. So, about sa faith nito at sa salvation. So now, we're going to review po the post-teaching of Brother Eli Soriano, Mr. Eli Soriano, about salvation. Yung kanyang galing na turuan sa salvation. Pero Pastor, bago po ang lahat, mayroon po na po tayong mapasataan. Ilang videos po niya na nakaraan. Maling pangunawa po niya sa next month. Okay, sige. Ayos. Okay, so at least, Pastor, na-discuss na po natin, ipakita po natin kung paano niya in-interpret po yung scripture, paraan, literally talaga, kasi yun. At na-expose po talaga na siya ay hermeneutically, talagang gano'n siya po mag-interpret ng scripture. Literal. Literal talaga. Kaya na alam. Talagang Walang contextual, walang background ng context. Walang historical background. Walang etymological background. So, hindi niya sinasanay o pinapractice yung historico, grammatico, literal method ng interpretation. Sa kanya is, kung ano lang yung nabasa niya, yun na yun. Kaya sa kanya ay may puwit din ng Diyos, no? Hindi na lang natin na ipakita, no? Pero kung ating iyong itinuloy, yung nakaraan, ay akala niya dahil sa may trono ang Diyos, may puwit ang Diyos. Dahil paano daw uupo ang Diyos sa trono kung walang puwit? Hindi niya alam yung trono ay not literally throne. Ang throne ay nagsisimbolize sa power o sa authority. Maging yung susi na sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. In-interpret din naman yun ni Kibuloy na literal na susi. So, hindi po yun literal na susi at wala pong bantay doon sa pintuan ng langit na siyang magbubukas ng susi, no? Ang susi rin po ay symbol of authority. Kasi kung may susi ka, ay may karapatan ka at may otoridad ka na pasukin ang isang tahanan. Ganun din ang trono. Hindi ibig sabihin may trono ang Diyos, literal na trono yon at literal na may puwet ang Diyos. Kasi daw ang Diyos ay nakaupo sa trono. Paano rin yung sinasabi na ang Diyos ay Espiritu? At ang Espiritu ay hindi nakikita, walang laman at buto. So, magkukontrahan iyon sa ibang kabanata at talata ng banal na kasulatan. Kaya nga ang ating rule of hermeneutics is the Bible interprets itself and the Bible doesn't contradict itself. Hindi pwedeng magkontrahan ang Biblia. Kaya kung may mga talata na tila kumukontra sa ibang talata, maaaring yung mga talata na kumukontra sa mga talata na literal ang pakahulugan, maaaring yung mga talatang yon ay figurative o hindi literal. Ito'y isang figura ng pananalita o idiomatic expression na ginagamit ng manunulat ng partikular na aklat ng Biblia upang mas malinaw niyang maipahayag o maipaalam sa mga mambabasa kung ano yung gusto niyang iparating sa kanyang mga sulat. Kaya nga yung mga salita o mga parirala na gaya ng isip ng Diyos na tinalakay natin nung nakaraan, akala ni Soriano dahil may isip ay nakakalimot o hindi alam ang future. O kaya ang mga
phrase o parirala na kamay ng Diyos o pakpak ng Diyos, gaya doon sa El Shaddai, yung makapangyarihan Diyos, sa awit, no? Na lulukuban ko kayo ng malabay kong pakpak. Ang sabi ng makapangyarihan Diyos. Hindi yun literal na ang Diyos may pakpak, kundi yun ay figura ng pananalita na ang tawag ay zoomorphic expression na pagbibigay o paglalagay ng manunulat ng body parts ng isang ibon sa Diyos para maipaliwanag yung ginagawa ng Diyos na katulad ng isang ibon na nagtitake care o nangangalaga at nagpo-protect sa kanyang mga inakay, ganun din ang Diyos. So, hindi ibig sabihin, talagang may literal na pakpak ang Diyos. Sinabi rin ni Soriano na meron din daw matris ang Diyos, no? Kasi daw, pinanganak daw si Jesus at siya ay nasa sinapupunan ng Ama. So, yun po ay figurative language din, no? Hindi po yun literal na matris. Kundi po, ang ibig lang sabihin, nagmula, gaya ng isang ina na tao, nagmula ang kanyang anak sa kanya. Pero hindi literal na may matris ang Diyos dahil lalabas, may babae din Diyos, no? At may katawan ang Diyos. Muli, yun ay sasalungat doon sa katotohanan na ang Diyos ay Espiritu na sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, at siya ay hindi tao at hindi siya nagtataglay ng pisikal na katangian dahil siya ay Espiritu. Yun. Kaya yun yung ating tinalakay na mga kamalian ni Soriano sa interpretasyon dahil gumagamit siya ng literal na paraan ng pag-interpret at wala nang iba, basta literal. Basta mabasa niya, kahit sumasalungat sa ibang talata, kanya ng pangangatawanan. Or, hindi niya napapansin yung napapansin niya, pero dahil nga sa yun lang ang abot ng kanyang sariling pangangatwiran. Hindi siya nag-aral kasi ng tamang paraan ng pag-interpret ng kasulatan o yung tinatawag nating biblical hermeneutics. Kasi po yan po ay pinag-aaralan. Hindi po likas yan na natututunan lang sa sariling likas na karunungan. Yan po ay mayroong art, may science, mayroong pong knowledge na talagang inaalam yan at pinag-aaralan. Kaya ng isang tao, kahit naman siya ay magaling, kung hindi naman siya nag-aral ng isang particular na subject, maaring mayroon siyang kaunting alam doon. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na mga major-major no, sa mga bachelor courses. Kasi yun ang kanilang specialization. Kahit mga doktor, kahit doktor ka o general medicine ang iyong inaral, pero hindi ka kasing galing noong nag-specialize halimbawa sa mga sakit ng mga bata o yung mga pediatrician. O yun namang sa mata, ang specialization ay hindi naman siya katulad noong kakayahan. Yung kakayahan niya ay hindi kakayahan nung isa namang ang specialization niya ay sa mga buto. Yung ortho doctor, no? So kaya nga iba-iba ang special. Ganyan din yung hermeneutics, ito isang specialization na ito ay tumutukoy sa tamang pag-interpret ng mga teksto ng mga aklat na nakapaloob sa 66 na aklat sa Bago at saka sa Lumang Tipan. Delikado po pala, Pastor. Hindi mo alam kung tamang paraan pag-unawa ng Yes. Kaya nga sabi ng mga doktor sa katawan ay little knowledge is dangerous. Hindi ka pwedeng mag-self-medicate. Baka mamaya ang mainom mo sa halip na makapagpagaling sa iyong sakit, makalason pa sa'yo dahil meron ka palang mga allergies, meron ka palang hindi po maganda ang effect sa'yo pala nung sakit ng gamot na yon dahil hindi bagay sa'yo. Dahil meron kang mga nangyayari sa iyong katawan na kailangan mo nang ma-address. Kaya ang mga high blood, hindi pwedeng bunutan ng ngipin. No? Pero kung wala kang kaalaman sa ganoon, pabunod ka lang ng pabunod. Kung hindi maampat ang pagdurugo, pwede kang mamatay sa dahilan sa pagkaubos ng dugo. No?
Hindi maampat na ang pagdugo. Kaya nga, kailangan ay mayroon tayong karunungan sa ating mga ginagawa. Hindi pwedeng basta ka na lang sasabak sa labanan na ang dala mo lang ay kutsilyo, ang kalaban mo naman pala ay basuka. So, mali. Hindi ka pwedeng lumaban doon. So, ikaw ay pupulbusin. Talaga dun sila. Mm. Pati yung dalawang kutsilyo eh. Pati kutsilyo mo, abo na rin. Matuto daw yun eh, pag tama ng... Pastor, ito po yung result nung pag-interpret ng Bible na hindi mo alam. Kasi po, si Soriano po ay talaga namang inaamin niya na hindi siya nag-aral. Hindi nga siya nakapag-college eh, sabi niya. Proud pa siya doon na gano'n. O kasi nga po, ay kaya siya proud, ay itinataas ang kanyang sarili. Nakita nyo nga, nag-aaral pa kayo, pero hindi ko kayo katulad. Hindi nyo mapantayan yung aking karunungan. Pero nga lang siya tinatawag na photographic memory. Pero yun ay isa lang napakaliit na aspeto ng pagiging marunong. Kasi pwede mong i-memorize ang isang aklat na hindi naman totoo. O di yun din ang ituturo mo. Yung na-memorize mo na hindi totoong aklat, na hindi totoong nagtuturo ng katotohanan patungkol sa Diyos. Kaya nga siya ay halo-halo eh. Kung ano-ano ang kanyang sinasabi. May halong siyensya, may halong... Kasi mahilig din siyang magbasa eh. Pero hindi sapat yung pagbabasa kasi kailangan may guide ka eh. Na may marunong sa'yo, may marunong kasi sa'yo na mag-guide kung ano lang yung tama sa isang aklat. Hindi pwedeng lahat ang kinin mong tama. Kasi hindi lahat ng sinusulat ng lahat ng author totoong totoo. Unlike sa Bible, of course, totoo ang mga sinulat ng mga manulat dahil ito'y galing sa Diyos, pero still, may kultura yan. Mayroong lente na ginagamit ang mga una-unang manunulat at yung lente na yon ay yung kanilang kultura kung saan sila nabuhay, yung kanilang political climate during that time na nakakasakop sa kanilang bayan o lugar na kinaroroonan. So, may mga factors yon, yung geographical location, yung etymological, yung history ng salita, saan galing yan, etymological aspect ng bawat salita, yung grammar, no, sa isang particular na wika. Iba-iba yan, yung grammar ng Greek, grammar ng Hebrew language, grammar ng Aramaic language. So, yan ay mayroong consideration dapat ang isang tagapag-explain o tagapag-interpret ng salita ng Diyos. At yun ang kulang sa kanya. At tinamin naman niya. Naamin naman niya. Kaya ako yung mga member niya, yung followers niya. Pero hindi. Actually, ang hinahangaan sa kanya, kahit ano, anything from the Bible, pag nagtanong po sila, sasagot ni brother. Agad. Sasagot talaga. Pero ang tanong, ang sagot ba tama? Kasi paano yung nakikinig na mas malalim ang kaalaman patungkol sa subject na yon? So, hindi niya makukumbinsi yun. So, ano kukumbinsi lang niya? Yung mga mahihina ang aral patungkol sa subject na yon. Yung walang alam sa Biblia, yung mga one-sided lang ang kanilang natutunan dahil hindi rin sila in-encourage na mag-aral ng ibang katuruan. Pag nakaalam ng bago, bago to. Mukhang mas tama ito. Pero kung mas malawak ang iyong aral tungkol sa iba-ibang pananampalataya, makukumpara mo ng maayos kasi marami kang pagpipilian. Hindi gaya ng dalawa lang. So, mahina ang iyong foundation pagka ganun. Yung ang lagi po niyang sinasabi kasi, hihigit sa nakasulat. Kaya literal talaga. Hihigit. Kaya nga, kung nakasulat, huwag ka na mag-interpret ng iba doon. Yun lang. Yun lang. Kaya may matris ang Diyos. At saka sabi niya, kasama ko ang Diyos, di Diyos na rin ako. Ba't humigit ka? Wala naman sinabing pagkasama mo ang Diyos, Diyos ka na rin. At pabago-bago rin, no, may mga development din yung kanyang turo. From time to time, nababago, minsan umaamin din siya. No? Pastor, wala talaga silang input lang po sa iyong pag-research. Statement of faith. Yung statement of faith po.
Dati daw meron, pero ayon sa insider, no, may panahon na dahil nga nagkokontrahan na, nahalata din niya na kontra-kontra din ng turo niya, hindi daw yun, lahat daw yun ay inipon at hindi na daw po pinabasa sa mga mayro. May balita na dinispose. Meron dati sila, kaya ngayon verbal na lang, wala nang nakasulat. Kaya nawalan sila nung ganoong, yung statement of faith na written. Sabi yun ni Gerald, no, Brother Gerald, isang dating daan na kasama nating nag-umpisa ng Narrowgate. Siya din ang nagsabi na dati meron daw sila na itinuturo, mga pamphlet, mga booklets ng katuruan, pero noong tirahin na sila ng Iglesia ni Cristo at nalaman din nila na talagang may puntos, maraming puntos ang Iglesia ni Cristo na nakita na talagang contradictory yung mga katuruan ni Soriano, ay kinuha daw iyon sa kanila at sinabing huwag na ninyo yung ipagpatuloy, yung pagtuturo mula sa aklat. Manood na lang kayo. At siya na lang ang magtuturo. Wala nang ibang magtuturo. Delikado ito, lalo na po doon, babala sa mga miyembro. Talagang siguro, karoon kayo ng discernment. Kita ninyo, paano napaka-inconsistent po kayo ng mga teaching. At ito'y patunay na hindi talaga siya most sensible preacher. Even ngayon, no, wala namang katuroang bago. No? Pag nagtitipon ang mga dating daan, yung paring mga lumang mga videos ni Soriano ang pinapanood. Paulit-ulit lang yon. Kaya kumbaga, wala sila ng sariling pagsasaliksik. Ay, gusto nilang mag-stick na lang kung ano yung sinabi ni Soriano, yun na lang ang tama. Paano kung mali? Wala. Kaya po yun. So, tingnan natin muna yung mga ilang videos. Tingnan natin yung katuruan ng Soriano tungkol sa pananampalataya. Na yun daw ang tungkol sa gawa. Na ang kaligtasan para sa kay Soriano, gaya ng sinabi ko nga, ay sa paggawa ng mabuti. Baga performance, kailangan kang makasunod sa Diyos. Pero, baka po tayo mag-proceed. Ano po yung Sola Fide? Ito po kasi yung ating pinanakap. Orthodox Christian belief. Ang ibig sabihin ng Sola Fide, faith alone, ay justification is by faith alone. Yun ang linalaman noon ng Sola Fide. So, ang Sola Fide ay naglalayon na pangatawanan ang katuruan na ang pagpapawalang sala ng Diyos ay hindi dahil sa pagsunod ng kautusan. Hindi ka mapapawalang sala o mapapatawad ng Diyos o ituturing na ganap, nakarapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay patungkol sa pagpapawalang sala at sa pagpapaging ganap. Dalawa kasing bagay yan. Yung pagpapawalang sala, forgiveness, at saka yung pagpapaging ganap o justification. So, yan ay by faith. At ito ay na-acquire sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay nare-realize ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Bukod ang kaligtasan sa justification. Ang justification, yun ay yung, kumbaga, pananaw ng tao. Yun yung kanyang pagtugon doon sa salvation. Ang salvation ay by grace. Ang justification is by faith. Kasi nagkasala ang tao, kailangan pawalang sala ng Diyos. Kaya nga po yung justification ay para ang tao ay kanyang maranasan yung kapayapaan sa paanan ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Yung meron na siyang tapang at napawi na ang kanyang takot sa pagpaparusa ng Diyos dahil alam niyang siya ay pinatawad at pinawalang sala na. So ito yung state ng tao ng pagiging justified. Hindi ito yung salvation per se, but an aspect of salvation. Ito ay state ng kaisipan, ng katauhan ng tao sa harapan ng Diyos. Kaya whether maranasan mo yung justification o hindi, kung save ka pa rin. Kasi may mga taong hindi kayang maranasan yung justification dahil nga bata sila, tulad ng mga sanggol.
ligtas sila pero hindi nila alam ang justification kasi hindi naman sila kailangan pa walang salahin dahil hindi naman sila actual na nagkasala. Yan. Pero sa kanya ay katulad ng ibang pananampalataya, they treat justification and salvation as one. Kaya nga ang atonement at saka yung tinatawag natin na redemption ay isa rin. Pero dahil nga magkaiba yon, may magkaiba pa rin kahulugan yon. Hindi naman pareho yung justification at saka yung redemption at saka atonement. Magkakaiba yan. Atonement, iba rin sa redemption. Pwedeng redeem ka, pero hindi mo alam ang justification. Because you lack that sense. Kasi ito na yung ito yung comprehension of salvation. Na-comprehend mo and na-experience mo na sa buhay mo. Dahil nararanasan mo na yung kawalan ng pag-uusig ng budi at yung kapanatagan at kapayapaan sa harapan ng Diyos. Ito isang karanasan, yung pagpapawalang sala. Nararanasan ng tao. So ngayon, Pastor, thank you po sa explanation. Ngayon, itong pananampalataya natin, itong isa sa main doctrine ng Christianity, ito po ay kinukontra ni Mr. Soriano. Okay, tingnan, panoorin natin. Hindi daw po faith alone lang. Tingnan po. Kasi sa kanya, kaligtasan din ang justification eh. Kaligtasan din ang faith. Yung justification and salvation, he treats that as one and the same. Kaya yung faith, lagi niyang sinasabi na hindi yan ang kaligtasan. Kasi akala niya, yung faith ang kaligtasan. Hindi niya alam, grace yun, ang kaligtasan. Yung faith, yung justification. So sa kanya, justification and salvation are both the same thing. Kaya nga, may problema sa kanyang, malaking problema. Pag pinagsama mo yon, malaking problema. Ginagawa mong yung faith mo ang dahilan, kaya ka naligtas. Yung justification lang ang effect ng faith, not salvation. Save ka na bago ka makaranas ng justification. Is it true that faith alone saves? It is not true. I'm sorry to say this. Faith alone cannot save people. There is no term in the scriptures as faith alone. No. But faith, the real faith in the scriptures spells out good works, not only faith. Let us read. In the book of 1 Corinthians chapter 13, verses 1 up to 3, though I speak with the tongues of Corinthians chapter 10. Ayun o. Hindi, okay, tuloy lang. men and angels and have not charity or love. The word charity there is agape in Greek, which means love. I believe we must read the Revised Standard Version. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or clanging cymbal. And if I have prophetic powers and Yeah. Actually, walang connect yung justification dyan o yung faith dyan sa text. Kasi ang context ng 1 Corinthians ay yan na yung conclusion ng verse 12 o chapter 12. Na ang context ng chapter 12 ay yung gifts of the Spirit. So, wala namang kinalaman yung gifts of the Spirit sa salvation. At hindi mo pwedeng itong ipanlaban doon sa salvation by faith kung yun ang kanyang tinitira o kanyang ino-object. Dahil ito namang 1 Corinthians ay chapter 13 ay patungkol sa pag-i-exercise ng the greatest gift o yung pinaka-the best gift of God, which is love. So, yung love or charity ay talo niya yung lahat ng mga gifts na iba. Yung gift of tongues, yung gift of interpretation of tongues, yung gift of prophecy, yung gift of discernment, yung gift of work, gift of good, tawag doon? Gift of service, gift of faith.
Yun naman ang tinatalakay dyan. Huwag mong ipanlaban sa salvation by faith, yung 1 Corinthians 13, dahil hindi naman yan ang tema ni Pablo doon. Kung hindi, ang sinasabi lang ni Pablo, kahit man ako makapagsalita ng ibang wika, no? Na inaakala ng mga taga-Korinto na pinaka-superior na gift, ako naman ay wala namang makaunawa sa akin. Makapagsalita man ako ng wika ng mga anghel, di para lang akong batingaw na kumakalimbang na walang kahulugan, walang kabuluhan. So, malayong malayo na gamitin, hindi dapat gamitin ang 1 Corinthians 13 na pagpapabulaan na ang salvation is by faith. Saka wala namang katuruan ang Kristiyano na salvation is by faith per se. Salvation is by grace, through faith. Kasi hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating faith. Hindi, kundi doon sa kaloob na faith. Yung faith na hindi atin. Kaya even faith is gift of God. So, it's not our own faith that saved us, but it is the faith that is authored by Christ. And this faith is also, Christ is also the finisher of this faith. Kaya nga, Christ is the author and finisher of the faith, of our faith. Yung faith na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi yun din ang isa sa mali, no, kataruan sa Baptist ang kinokontradict niya din eh. Kasi ang sabi ng Baptist, salvation daw is by faith. Mali yun eh. Walang salvation. Kasi hindi naman sa ating statement of faith na salvation is by faith, but justification is by faith. Because you only need faith to be justified. And justification is an experience and a state before God. Bagong kalagayan at karanasan mo ngayon, dahil sa bagong kalagayan na yan, naranasan mo yung tinatawag na peace with God. Yung Romans 5:1. Therefore, we have been justified by faith. We have peace with God. At sa Romans 8:1, therefore, there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. So, yun yung iyong pundasyon ng iyong ng iyong pananampalataya na hindi ka na ahatulan ng Diyos. Yun ang pundasyon ng iyong pagpapawalang sala, yung faith. Kasi kayo na justified na pawalang sala ka. Pero yung faith per se is not the reason why we are saved. But it is God's grace. Kaya nga doon sa, ito nga, mali nga yung kanyang premise, ginagamit niya yung 1 Corinthians 13, hindi naman yun about faith. Hindi naman yun work, hindi rin yung salvation by work. Kumbaga out of context yung kanyang ginagawa, no, sa pamamagitan ng paggamit ng mga text na hindi naman patungkol doon sa paksang iyon. Dahil hindi naman mo pwedeng gamitin yung sulat ni Pablo laban doon sa katuruan ni Pablo. Kay Pablo, Ephesians 2:18 na, si Pablo din yon. Ibig sabihin, kinukontra ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Parang yung kay John, ano? Hindi yun. Kinokontrast ni Amy Domingo, pinaglalaban niya si Juan at si Juan. So, yung 1 John para daw sa unbelievers, yung 1 John chapter 2 para daw sa believers. Sinulat daw yun. Ano yun? Bukod-bukod pala yun, no? So, hindi rin mo pwedeng gamitin si Pablo. Kasi si Pablo mismo ang nagturo ng justification by faith and salvation by grace. Okay, okay, tuloy mo yan. Kasi alam ko, parang hindi pa tapos eh. Yung sinasabi niya kanina, di ba? Nung binasa niya yung aklat. Sige, ito ang patunay na hindi siya saved. Yung kaligtasan, maiwawala mo yon. Kapatid, yung paniniwala ng pastor mo kung baptist ka, mali, wala sa Biblia. Si Judas, tinawag ni Kristo yon. Apostol yon. Nakmimilagro yon. Pero napahamak pa. Si Solomon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos 2 beses. Siya ay pinahiran ng langis. Naging pinakamatalinong tao si Solomon. Pero alam mo ba ang sabi ng Diyos kay Solomon? Basa, 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip.
Alam mo, problema na naman, oh. Out of context na naman. Ayun yung kanyang... Oo, kasi si Judas, di naman saved talaga. Hindi naman nawala ang salvation. Kasi ang kanya namang tinatalakay dyan, nawawala daw ang salvation. Na pwede daw mawala. Kasi nga, faith mo eh. O, eh talagang pag faith mo yun, pwedeng mawala. O, lalo na paggawa. Kasi hindi ka naman mabuti. Hindi ka makapagpatuloy ng perpekto sa kabutihan. So ngayon, nire-refute naman niya yon yung kaligtasan ay nawawala sa pamamagitan ng paggamit kay Judas, na si Judas nawala. Hindi po naligtas si Judas kahit kailanman. Tingnan niyo po yung John chapter 17 verse 12. 1, Kabanata 17, talata 12. John 17:12. Pakibasa. Habang kasama nila ako, iniingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang binigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila. Maliban, taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Oo, sa ibang salin ay maliban sa kanya na nakatalaga na sa kapahamakan. At ang tawag nga sa kanya ng Panginoong Hesus ay anak ng demonyo. At mabuti pang hindi ka na isinilang dahil ikaw talaga ay hindi ligtas. So mula sa pagsilang niya, ay hindi talaga na siya saved. Son of perdition. Son of perdition. Pakibasa sa Matthew 26:24. 26-24. Magaling talaga yung engine natin. Search engine. Literal. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa namusulat tungkol sa kanya, subalit kapaglabag ng tao magkakalulos sa kanya. Mabuti sa tao yun, pag hindi na siya Ipinanganak. Okay. So talagang sa umpisa pa, si Judas ay hindi naman talaga nakatakdang maligtas. Nakatakda siya na mapahamak, kaya mabuti pa na hindi siya ipinanganak. Isa pa, makikita natin sa mga gawa ni Judas, na hindi siya interesado sa kay Jesus, kundi sa pera ni Jesus. Dahil noong si Jesus ay i-anoint ni Maria sa Betania, ay binuhusan si Jesus ng pabango, no? Ang kanyang paa at ang kanyang ulo. At ginastos, kumbaga, yung pabango na yari sa nardo, at yung alabastrong kinasisidlan ng pabango na yari sa nardo, mula sa nardo, binasag ni Maria. At ang halaga noon, ayon doon sa kanilang pag-uusap, ay isang sweldo ng buong taon, sa loob ng isang buong taon ng isang karaniwang manggagawa. So napakamahal. Pero noong binabasag na iyon at pinapahid na at binubuhos sa ulo na ni Jesus, pinapahid sa pa ni Jesus, sumabat si Judas. Sabi ni Judas, bakit naman ninyo sinasayang yung pabango? Mabuti pa ay sana hindi nyo binasag at ibinenta ninyo at ang pinagbentahan ay binigay nyo sa may hirap. Tapos nag-comment si Juan. Ang sabi ni Juan ay hindi sinabi ito ni Judas dahil siya ay mayroon talagang concern sa mahirap, kundi dahil kinukupit niya yung pinansyal na pag-aari ng Panginoong Hesus. Mangupit pala. Oo. Si Judas kasi ay treasurer. Yung mga treasurer pala may possibility. Oo. O, tingnan natin iyan, no, sa John 12, verse 4 and 6. So, ito ang patunay na hindi ligtas si Judas. Kasi habang siya kasama sabi ni Juan, hindi naman talaga siya gumagawa ng mabuti at nangungupit pa. So, walang taong ligtas na gano'n na kasama mo na ang tagapagligtas. Hindi niya itinuturing si Jesus na all-knowing. So, hindi niya kilala si Jesus sa tunay na buhay, sa kanyang puso. Yan, sabi diyan. Ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkatalo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na namin pinagpili ang pabango at binigay sa mga duka ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 sa naping bilak. Talaga ng pabango iyan.
Sinabi yun ni Judas, hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga duka, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya. Di ba? Kita mo, sinabi na, ibinulgar na ni Juan na si Judas ay magnanakaw. May magnanakaw bang ligtas? Di ba sabi nga sa Korinto din, no? Huwag niyong dayain yung sarili. Mga magnanakaw, ang mga pakiapid sa kapwa lalaki o babae, mga bakla, tomboy. Kasi sila wala bahagi sa kaharian ng Diyos. Si Judas, namuhay siya bilang magnanakaw. At ang pinagnakawan pa niya, Diyos na nagkatawang tao. Buti nagnakaw ka sa presidente, okay lang, di ba? Kasi mas okay yon kasi tao lang yun. Pero ang pinagnanakawan niya, Diyos. Ibig sabihin, hindi niya kilala na Diyos si Jesus. Paano siya naligtas kung hindi mo kilala si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao? Hindi niya kilala. O baga, ang tingin ni Judas kay Jesus ay, well, actually nga, ang sabi na may ibang Bible scholars kung bakit ibinenta ni Judas si Jesus ay dahil gusto lang ni Judas na makasama na siya sa paghahari ni Jesus sa lupa. So Judas thought that the Lord Jesus Christ will reign during that time on earth and He will conquer the empire of Rome. And He will use His power to dismantle the power of the emperor. So, ang pananaw ni Judas tungkol kay Jesus ay isang earthly king, earthly savior, not savior of his soul from sins, but earthly king. Kaya nga, ang isip ni, bakit siya nagpakamatay? Dahil hindi si Jesus gumanti at lumaban. Nabigo ang kanyang inaasahan. Nabigo siya sa kanyang inaasahan na kaya niya ipinagkanuno si Jesus. Buong akala niya lalaban si Jesus. At pag lumaban si Jesus at naging hari na, saka siya mag-explain. Na kaya lang naman po kita ginawang ganun. Ang tagal mo kasing maghari. Tagal mong, umaksyon eh. Tsaka bakit di mo gamitin yung power mo? Laban sa kaaway, hindi yung nagpapagaling ka lang. Di ba? Narinig nga niya na pagka inutusan mo ang isang bundok na pumuntang dagat, kung kaya na Jesus gawin yun, paanong hindi tabunan ni Jesus ng bundok yung bansang Roma? Di ba? So ang lahat ng mga sinasabi ni Jesus, ang consensus kay Judas ay siya yung hari na hinuhulaan, na papalit sa trono ni David at gagapiin na niya ang lahat ng bansa. So siya pa ang magiging bida. Kaya kita ba't siya nagpakamatay? Kasi hindi siya bida. Hindi siya naging bida. Kasi personal ang kanyang dahilan kung bakit siya nakasama ni Jesus. Nakita niya kay Jesus ang isang hari na maghahari sa mundo. He failed to understand and recognize Jesus as the Savior of his soul, and he failed to ask for forgiveness. So he was not justified at all. From the very beginning, he was not saved, he was not justified, he was not convicted by the Spirit of his sins. In fact, may pagkakataon pa nga sana siyang magsisi. Dahil nung hulihin na si Jesus, ay bumalik pa siya doon sa mga binentahan niya. At ibinalik niya yung 30 salaping pilak. Bakit ganon? Sa halip sana ay pumunta sana siya sa Panginoong Hesus at nagpatira pa at nagsabi, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi siya humingi tawad. Samantalang may pagkakataon pa. At ano pa ang kanyang ginawa? Dahil akala niya maghahari si Jesus, magiging kanang kamay siguro siya sa trono ng Panginoon, magiging pangunahin sa kaharian. So, nabigo siya, kaya kanyang ibinalik yung pera at siya ay nagpakamatay. At nagbigti siya sa isang bukid, no? Na tinawag pagkatapos niyang magpakamatay. Ang ginawa kasi niya, nagtali siya ng lubid sa liig, ang kaso naputol yung lubid. Tapos siya ay nahulog at dahil sa taas ay nabiyak ang kanyang tiyan. At yung laman loob niya ay kumalat sa bukid na tinawag nilang Akeldama o bukid ng dugo. Akeldama, no? At yun ay kanilang ginawang libingan. So, pero Pastor, merong mga nagsasabi kasi na bakit pinili rin naman niya si Judas, tinan mo niya, pinili siya doon sa disciple, ba't siya ay hindi ligtas pa? Marami namang pagpilis. Iba-ibang pagpili, no? May pagpili. Alam ba ninyo na ang mga
pinuno ng pamahalaan ay pinili rin ng Diyos. Tingnan nyo ang Romans chapter 13, pakibasa mo. Romans chapter 13, verse 1 hanggang 3. So, isa iyan sa pagpili, no? Opo. Sabi, Oo. excited ako lagi, Brother Darjen. Oh. Yan, sabi dito ay, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan pagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Mm. At ang Diyos ang nagtatatag ng pamahalaang umiiral. Kaya nga, lumalaban sa pamahalaan. Ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila ay parurusahan. Sa verse 4, luksan mo, sila ay mga Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Dahil sila ay mga may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na magpaparusa sa mga gumagawa. ang daming salitang ginamit. Sila itinalaga, itinakda, di ba? At sila ay lingkod. Ginawang lingkod ng Diyos. So, ibig sabihin, may iba-ibang uri ng pagpili. May pagpili para sa mga sekular na okupasyon o sa mga sekular na pamunuan. Ano po? Maski si Hitler ay ang Diyos din ang nagtatag. Hindi si Hitler naging presidente ng Germany kung hindi ang Diyos din ang nagtalaga. So kahit sinong tao na pinuno ng pamahalaan, Ano po? ang Diyos din ang pumili. Sa mga individual na yan na nakatayo, nakaupo, ang Diyos din ang nagtatag niyan. Kaya si Judas, pinili siya para sa ganoong layunin na siya itinakda para maging lingkod din ni Jesus sa aspeto ng pangalaga o pag-iingat, pagnanakaw dun sa kanyang kapirahan. No? Yun yun. Tinakda siya talaga. Pinili siya para gampanan yung pagiging treasurer. Hanggang doon lang. Hindi siya pinili para sa eternal na buhay na walang hanggan. Kaya po bagay sa kanyang salitang treasurer kasi nag-treason siya. Nag-treason siya. Treason treasurer, no? Treasurer. Wala yun. May pagpili rin bilang isang bansa. Ito mo sinasabi sa Biblia na ang Israel ang kanyang pinili na bayan o lahing hinirang o may lahing pinili. Pero hindi ibig sabihin lahat ng Israelita pinili para maligtas, no? Yun nga ang ating tinatalakay itong prayer meeting na hindi lahat ng Israelita o mula sa lahi ni Abraham ay maliligtas. Kundi may remnant lang. So, ibig sabihin, pero sila pinili bilang isang bansa. Opo. As a nation, they are chosen by God to be His own. At yun ang pinanggalingan ng Panginoong Jesucristo. So, may pinili para bigyan ng beauty. Diba? May mas maganda kaysa iba, pero hindi naman Kristiyano. Opo. Diba? May pinili na magaling, Marte. May pinili na magaling sa mathematics. May pinili ang Diyos na bigyan ng karunungan sa isang partikular na larangan. Mayroong pinili na maging magaling sa musika tulad nila Ludwig Beethoven, di ba? May pinili na wala akong sounds. Ako po. Okay, may pinili na maging magaling sa siyensya gaya ni Albert Einstein, pero hindi siya pinili. Marahil na maligtas kasi hindi naman siya naging mananampalataya bago siya namatay. Kasi ang pinili ng Diyos, makakaunawa bago mamatay yan. Bago ang huling yugto ng buhay niya, hiling hininga niya, gaya na magnanakaw sa krus, no? Opo. Siya'y magnanakaw, pero sa huling bahagi ng kanyang buhay, no? Yung siya'y nalalapit na ang kamatayan, saka pa siya naging isang mananampalataya. So, kaya, wag nating yung salitang pagpili gamitin para lang sa paligtasan sa kaluluwa na ba't pinili naman si Judas? Bakit hindi naligtas? Yun nga, hindi naman siya pinili para maligtas. Ayun. Kasi kung pinili siya para maligtas, makakatakbo ba siya sa Diyos? Tiyak pagsisisihin siya ng Diyos. Tama. Ba? Tiyak na siya papaluin ng Diyos. At papapanumbalikin. Hindi nga Pinabayaan siya na magpakamatay. Hindi naman ibig sabihin, yung pagpapakamatay niya, ang dahilan kaya siya hindi naligtas. Kundi talagang hindi na siya ligtas. Di ba? Hindi nawala ang kaligtasan niya. Kasi pag sinabing nawala, nagkaroon muna. Dahil nawala. Hindi naman nawala, kundi dahil hindi nagkaroon ng kaligtasan. Kahit kailanman di siya naligtas. Kaya di ba, maraming tao, maging mga born again, katulad ni Judas, akala nila dahil sa yung tao ay naglingkod na sa church, naging pastor pa, matagal nang naging isang misyonero, talagang tapat na tapat sa
paglilingkod, pero sa huling bahagi ng buhay, biglang naging suwail sa Diyos. At talagang tahasan ng tinalikuran ang Panginoon Kristo at lumaban pa sa Diyos. Nagrebelde. Tapos ang tawag ng mga Kristiyano, nawala ang kaligtasan. Hindi. Hindi nawawala ang kaligtasan. Kundi talagang nagpakita lang siya ng tunay na kulay. Yun na siya, dati pa. Lumabas ang tunay na anyo. Kaya lang, pwedeng magkunwari ang isang tao sa loob ng mahabang panahon na siya iligtas. Pwede, kayang-kayang gawin. Pero kung talagang hindi siya binago ng Diyos, lilitaw ang tunay niyang kulay. Bago siya mamatay, marireveal na hindi talaga siya naligtas. No, opo. May naalala po ako, Pastor, dyan eh. Yung contemporary po ni Billy Graham, nalimutan ko po yung pangalan niya. Kasi, nung time na yon sa college days po nila, mas active itong contemporary niyang ito sa pag-evangelize, pag-share ng gospel. At siya, inaakay lang siya, si Billy Graham. Pero dumating po ang time na nag-confess na siya ay dinideny na niya yung faith niya. So, si Billy Graham ang mas naging sikat sa kanya. Patunay lang talaga po pala, Pastor, na ganun nga. Kahit na gaano ka kasigasig nung una, sa yung sinasabi na pananampalatayang pinanghawakan mo, pero sa bandang huli na expose po talaga. Kahit nga kunwaring reform, mayroong isang si Jeff Sar. Ayun. Di ba? Isang Reformed Baptist dati na Jeff Sar ang screen name sa Facebook. Napakagaling sa debate. Napakatalino, articulated sa Reformed doctrine. Pero ngayon, isa na siyang atheist. Ayaw nang maniwala sa Diyos. So, hindi ibig sabihin, kahit pa ikaw ay nasa isang grupo na talagang solid ang Bible teachings at talagang grounded sa truth, reform pa, hindi ibig sabihin, ligtas ka na. Di ba? So, pwede kang magkunwari na ikaw ay ligtas. Pwede kang magkunwari na ikaw ay isang manggagawa ng Diyos. Pero alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At sa huli, ibubunyag ng Diyos yun. Meron namang mga tao na hindi naman kabilang sa iglesia. Pero sa huling sandali ng buhay, na-reveal na sila pala yung pinili. Dahil sila yung nagsisi bago namatay. Kaya ang tao ay hindi pwedeng humusga sa kapwa-tao dahil ang basihan lang ay panlabas na pagpapakita ng katuwiran. Hindi pwede yon. Hindi yung dahil marunong ka lang sa Biblia. Halimbawa, yung anak ni Charles Stanley, si Andy Stanley, di ba? New age na ang paniniwala. Wala nang, ang Biblia ay katang-isip lamang. Ang tao. Pero siya ay dating mananampalataya. Ang tatay niya ay talagang dedicated na pastor. Di ba? May anak din si John Piper na hindi rin matino, di ba? Pero hindi natin matitiyak kung si Andy Stanley bago siya mamatay, baka magbalik loob, no? Malay po natin, Hindi rin natin tiyak. Pero yun nga, mas malamang na hindi maligtas yun kasi mas mahirap ang sitwasyon noon. Kasi dati na siyang nakaunawa, so bumaligtad. Sabi nga ni Pedro, parang aso. Yung mga hindi tunay na mananampalataya ay parang aso na binabalikan yung kanilang suka. Yung baboy, pag di nabago ang nature niyan, pwede siyang magkunwari na malinis. Pero isang araw yan, babalik yan sa putik. Dahil yan ang nature niya. Maglunoy sa putik. Dumi. Tubugan. Dahil wala siyang sweat glands Mainit. Likas yan na kailangang maglunoy dahil wala siyang mga glandula para pawisan. Kaya kailangan niyang magpalamig. So, ayun. Gaya rin po nung sinasabi sa, I think sa 1 John chapter 2 verse 19 yun eh. Yung dati sila yung mga kasama natin, pero yung kanilang pag-alis ay patunay na hindi talaga sila kasama natin. Talaga sila Kita mo, si John mismo, na paglalangan. Di ba? Akala niya mga Kristiyano yung kasama niya. Kaya, Pagkatapos nung bandang huli, umalis, sabi niya, talaga palang hindi sa atin. Di ba? Kasi hindi mo kayang talagang 100% kilalanin, 100%. Kung ang isang tao ay tunay ba talaga o hindi na kay Kristo. Ang Panginoon sa Kristo lang nakakalam. Kasi isang iglesia ay pwedeng mayroong inilarawan ng Panginoong Hesus ang iglesia na katulad sa isang bukid na magkakasama doon ang trigo at damo. Pero isang bukid. So sa isang church ay pwedeng mayroong damo, may trigo, at pwede ring may tupa at may kambing na sa loob ng isang kulungan.
At yun ay ihiwa-hiwalay sa araw ng paghuhukom. Opo. Pero Pastor, tama po ba yung ganitong kaisipan po? Na sa visible church ng Diyos, mayroon diyang elect at saka mayroon hindi. Oh. Pero pagdating po dun sa yung invisible church, yung hindi nakikita, sila lahat po ay pinili. Yung general Opo. elect na ang Diyos lang ang nakakaalam, yung mga tunay na Kristiyano sa loob ng mga iglesia ay iisa rin lang iglesia ang tingin ng Diyos. Yun. At sila'y membro ng isang pangkalahatang iglesia. Universal. Na kahit nasa Methodist, nasa Baptist, nasa Reform, nasa Pentecostal, pwedeng meron ding ligtas doon. Di ba? Yung nga lang, yung bilang ng ligtas ay mas marami doon sa nasa tama kaysa doon sa nasa mali. Kasi logic naman. Paano ka dumami ang ligtas doon? Puro sumasamba sa kay Nazareno. So, even Martin Luther was saved while he was cardinal. When he was a cardinal in Germany. Si Martin Luther. Nag-aral siya ng Book of Romans and Galatians at doon niya natutunan ang Gospel of Grace. Kaya pala, Pero siya ay cardinal. Siya ay pare. Ito. At yun ang nag-ignite ng Reformation. Opo. Yung pagpo-post ni Martin Luther. Kaya ang unang nag-post sa social media si Martin Luther. Nag-expose Ipinost niya yung 95 theses against the Roman Catholic Church. Pangunahin yung paglaban niya doon sa penance na pag-aabuloy para ikaw ay makaalpas sa purgatorio. Para ka umangat sa langit, mag-penance ka. At isa sa penance yung pagbibigay ng abuloy. Para doon sa ginagawang Sistine Chapel. Kasi inaano noon yung Sistine Chapel sa Rome. Nire-renovate. Walang pera ang bansang Rome. Kailangan sa finance. Kailangan mag-finance. So, umimbento sila ng katuruan na when a dime, tawag doon, clangs, yung pagtumunog, yung abuloy doon sa lagayan ng abuloy, isang kaluluwa ang umaalpas sa purgatorio. Paano po tumutunog yun? Pag maraming lagay. Kasi wala namang pera noong papel Puro lang yung coin. Hindi pa na-imbento ang perang papel. Tsaka puro lang kumakalamtog lahat. Paghulog mo. Showers 3 points. Mas malakas ang kalembang. Kalembang yung mabilis ang pag-akyat. May tawag doon hindi clang Yung pagka ang coin ay tumunog, yun lang. Tumunog sa loob nung abuluyan. May kaluluwang tumataas ang ranggo sa purgatorio. Naiibsan ng kanyang paghihirap. Grabe, no? Nababayaran na ang kaligtasan. Paano kung wala kang pera? Di yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay, hindi mapopromote. Yun ang talagang Duruin mo. Ginawang politika. Hindi makataong doktrina. Kaya nga Kaya nagwala si Martin Luther. Sabi niya, mali yan pero si Martin Luther ay ligtas na sa umpisa pa. Kaya lang, wala siyang samahan. Wala namang Christian church sa kanyang teritoryo Wala Kaya hindi imposible na may ligtas din sa loob ng Roman Catholic Church. Pero sila ay hindi kontento doon. At sila ay naghahanap. Yung kwento ng isang pari sa Bicol, si Reverend Anthony Pizota. Opo. Pari siya. Tapos ang gusto niya, imisyon niya yung isang pastor ng Baptist Church doon sa lugar nila. Tapos siya ang namisyon. Tapos nakikinig siya, nagpapanggap siyang common na tao, tapos hindi alam ng mga naroon na siya pari. So nakinig siya sa sermon. Nagustuhan niya. So tapos lagi na siyang bumabalik-balik hanggang siya na-convict na nagtapat na siya, naaalis na siya doon. Sabi doon sa pastor, pwede bang makituloy? Ako'y si Father ganyan, di ba? So, elect siya Hindi kasi siya kontento sa katuruan na kanyang araw-araw na pinag-aaralan, tinatanggap. So, talaga naghahanap ang isang anak ng Diyos ng katotohanan. Hindi mo, hindi ka sasaya
sa kasinungalingan kung ikaw ay tunay na tupa ng Diyos. Pero grabe po Something yung, is amiss. Yan ang iyong... nung na-convert po si Father Anthony, grabe yung pag-expose niya sa Roman Oo, Catholicism. may mga sinusulat siya na Okay. 99% ng mga pari ay either bading or orsilahis. Hindi talaga. So, ang ginagawa ng mga madre, lagi sila sa PCBS, no? Daming madre sa PCBS. Binibili yung mga libro ni Reverend Pisota. Sinusunog. O, di ba? So, yumaman si Anthony Pisota, si Father Anthony Pisota, na naging pastor. Oh. Yumaman dahil sa pagbili ng mga madre. Dahil sa pundo ng Romano Katolik. Ayun. Kaya wala kang mahanap ngayon ng mga libro niya kasi binibili, nililimas. Wala na po eh. Wala. Mahanap. Minsan naghahanap ako sa Wala kang PCBS. makita. Yeah, Patay Pastor. na naman siya ngayon. Oo po. Patagal na. Commercial muna po tayo, Pastor. Commercial tayo. Akaw kakao po. Kay Sir Lander, maraming salamat po sa Akaw Kakao. pag-sponsor ng Akaw Kakao. Yan, napakasarap. Matatagpuan po yan sa JP Rizal Street sa Malanday, Marikina. Yan. Yan. Akaw Kakao, Tablea de Baterol. Salamat po sa Akaw Kakao. Yan. Pwede po kayo bumisita sa kanila. Yun, nakakatakaw talaga ito. So yun, balikan natin itong si Soriano. So, ibig sabihin po, Pastor, talagang mali yung kanyang pagkaunawa tungkol dun sa buhay ni Judas. Maling-mali. Akala niya ligtas. Saka yung ginamit niya na isa pa, si Solomon. Nawala daw ang kaligtasan ni Solomon. Ayun, si Solomon po. Wala namang sinabi sa Biblia na nawala ang kaligtasan ni Solomon Hindi yun nawala ang kaligtasan. Wala sinabi po dun. Doon sa kanya ding binanggit na talata, hindi din naman sinabi ni Solomon na siya hindi ligtas. Yeah, actually po, Pastor, doon sa pagdating doon sa Ecclesiastes, nagsisi si Solomon Oo. Di po ba? Alalahanin mo yung conclusion na ni Solomon sa kanyang huling aklat na sinulat, yung Ecclesiastes, ay nagpapakitang siya ligtas. Dahil pinopromote niya roon yung pagbabalik loob sa Diyos. Kaya wag mong husgahan. Hindi mo pala alam kung ano yung chronological order ng sulat ni Solomon. Hindi niya Akala mo, yun lang kawikaan. Ay, akala mo yun lang mga ngaral. Hindi. Meron din siyang sinulat na sa awit, sa sang. Meron din siyang sinulat yung mga ngaral. Ayun na nga, Ecclesiastes. No? Kawikaan, marami din siya. Kawikaan niya ni Solomon. Yan talaga si Solomon ang sumulat. Opo. Impossible sumulat ng kawikaan, hindi naligtas, no? One of the greatest minds Puro wisdom talaga. ng Diyos. At saka, ang Diyos mismo ang pumili dyan. Huwag mong sabihin, ang Diyos nabigo. Kinausap siya ng Diyos at binigyan ng karunungan, tapos sasabihin mo, hindi naligtas. Sino ka? Diyos ka ba? Hindi magbabago ang pagtawag ng Diyos kahit kailanman. At si Solomon naman ay nagpakita ng talagang pagsisisi nung huling bahagi ng kanyang buhay. At sinabi nga niya na alalahanin mo ang Diyos bago ka tumanda. Dahil siya, naalala lang niya ang Diyos nung matanda na. Doon saka lang siya nagbalik. Nagpakasarap kasi si Solomon nung bata pa Nagpakasasa sa lahat ng kasalanan. Pero hindi siya pinintulot ng Diyos na mamatay sa kasalanan. Talagang dumating sa point na nagsisi talaga. Dumating sa punto na siya talaga ay nagsisi at inaamin niya na siya babalik sa Diyos. Kanyang kinikilala na may buhay sa kabila at siya ay pupunta doon. At talagang siya inalala niya ang Diyos sa kanyang huling bahagi ng kanyang Talino ni hininga. Haring Solomon. Kaya huwag nating husgahan, yung sinasabi ko nga Nalala ko po, Pastor, every time na mayroong namamatay at mayroon akong nag-chronological service, lagi ko po itong ginagamit itong chapter 12 ng mga necrological. chronological service. Kasi yan yung kanyang pinakahuling aklat na sinulat at masasalamin dyan yung kanyang pagsisisi. Yung kanyang pananaw sa buhay na walang kabuluhan. Tama. Ang lahat. Yung pala, sabi nga niya, lahat pala ng aking ginawa, uuwi din sa wala. Akala ko may kabuluhan. Na-realize niya. Na-realize niya na, ako pala uuwi din na wala ring madadala. Yaman niya. Di ba? Yamang-yaman niya. Daming asawa, ang daming mga ginto.
Mayroon siyang mga yung artists na talagang Opo. nagpapalabas sa kanya, nagpe-perform sa kanya. Siya lang binibigyan ng kasiyahan. May mga musicians, sarili. Pag gusto niyang malibang, o tumugtog kayo. Sariling band. May theater. Talagang, nasa kanya na lahat. Yung karunungan, grabe. Walang papantay sa kanyang karunungan. Pero yun nga, sabi niya, wala naman palang kabuluhan ang Walang lahat. kabuluhan. At sa huli, sabi niya, bago ka tumanda, bago malagot yung lubid sa yung pang-igib. Yun ang, nalimutan ko na yung term Oo, na ginamit. tapos bago malagot ang tanikala. So, alalahanin mo na siya. Bago lumabo ang iyong mata, bago humina ang iyong pandinig, bago mangatog ang iyong tuhod. So, talagang makikita natin yung kanyang genuine repentance, and he encourages all people from all walks of life to repent and to recognize that God is the Lord and they should repent Sabi niya po from sa their sins. bandang huli, sabi niya magsusulit tayo sa Diyos. Alam niya, magsusulit siya sa Diyos. At alam din niya na siya ay pinatawad ng Diyos. Kaya alam niya siya sa langit eh. Tsaka siya ay, isa sa patriarka. Isa siya pinili ng Diyos. Anak Hindi mo niya. pwedeng husgahan. So, ayun. Ano pa po yung mga videos niyan? Let us read. James chapter 2 verse 22, it says, Tungkol naman ito sa you faith. see that faith was active along with his works, and faith was completed by works. So the completion or the perfection of faith is works. Let us read in the King James Version. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? See? It is by works that faith is made perfect. Again, wrong context, no? Kasi ang sinusulatan ni James dyan, ay yung mga nagkukunyaring may faith, pero hindi nakikita sa gawa. So, kaya nga sabi niya, kung sinasabi mong may pananampalataya ka, pero wala namang gawa, hindi totoo yung pananampalataya. Therefore, ang kanyang sinasabihan dito ay yung nagpapanggap na mananampalataya, Hindi lang. pero hindi tunay kasi walang gawa. Kasi ang tunay na mananampalataya, ang point dito ni James ay hindi sa kaligtasan yung gawa. Opo. Kung hindi, ang tunay na ligtas, kung tunay kang may pananampalataya, magbubunga ito ng mabuting gawa. Yang, Kaya kita mo, kung sinasabi mo na ikay may pananampalataya, o ibig sabihin, yun na yung peke, Pero hindi naman nakikita sa iyong buhay ang gawa, ay patay ang iyong pananampalataya. Meaning, hindi ka tunay na ligtas. Kasi kung patay, kung wala namang gawa ang pananampalataya, hindi ligtas yun. Kasi ang tunay na ligtas, na may tunay na pananampalataya, kusas siyang gumagawa ng mabuti. Kaya ito, hindi lumalaban si James doon sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi. Kundi ang kanyang sinusulatan ay yung mga taong nagsasabing may pananampalataya, nagpukunwari na mananampalataya, pero hindi nakikita sa buhay ang kanilang mga gawa. Ito yung mga sumasama na mga Hudyo na sumusunod sa kautusan pa rin, ang kanilang kaligtasan sa kautusan, humahalo sa mananampalataya. At pinipilit yung mga Judaizers, ganyan eh. Opo. Mga Judaizers yan, yung mga Judaizers na they pretend to be believers of Christ, pero they are still in their Jewish religion. They still believe that work has something to do with salvation. And so sinasabi nila, hindi sapat ang faith. So kailangan nilang bumalik sa kautusan ni Moises. Ngayon, ang problema, paano ka nga makabalik? Hindi ka naman talaga banal. Kaya wala ka pa rin gawa mabuti na maipresent sa Diyos. Kasi kahit anong gawin mo na pagsunod sa kautusan, hindi ka ma-justify kasi nga, hindi ka makasunod eh. Kaya sinasabi nito, wag kayong kunwaring mananampalataya kayo kasi pinipilit nyo pa rin eh na gumawa ng mabuti sa inyong sariling lakas. Therefore, yung faith mo ay hindi totoo. So kaya, faith without works is dead. So, ito rin yung pwede rin sabihin ito sa mga Gnostics. Kasi during that time, particular yung mga Gnostics, ito yung mga naniniwala na dualism, yung paniniwala na sa dualismo na
ang espiritu at katawan ay magkaibang aspeto ng tao. Pwedeng paghiwalayin yung mga bagay na pang espiritu at mga bagay na pang Material. pisikal o material. At sa kanila, yung espiritu banal. Yung material. Yung material ang makasalanan, yung katawan ang makasalanan. Kaya pwedeng yung espiritu mo lang ang maligtas. Yung katawan mo walang kinalaman sa iyong espiritu. Kaya kahit anong gawin mo, basta may faith ka sa espiritu, ligtas ka na. Dalawang grupo yan na pwedeng pinatutungkulan. Yung mga may pananampalataya puno, nagpapanggap, pero walang gawa. Yun. Sa gawa nagtitiwala, pero hindi makagawa. Ayaw ng pananampalataya lang. Gusto may kasamang gawa, pero hindi rin naman makagawa. So, parang ganun po ito. So ito yung mga false believers. Yun ang pinapatungkulan na patay ang faith mo pag hindi naman nakikitaan ng gawa. So kung sabing ligtas ka na, so hindi totoo ang Gnosticism. Mga Gnostic Christians yan. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi sa Galatia ni Pablo. Kung ang gawa ba ay makapagpapawalang sala sa harapan ng Diyos. Kasi si Pablo rin naman ang ginagamit niya sa Korinto. Galatia. Sa Korinto, na ginamit niya yung love, si Pablo din. Opo. Galatia chapter 3. 3:15, 5. Yan. Chapter 2 rather. Galatians chapter 2 verse 15 to 17. Pakibasa mo yan. Ayan. Kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam namin ang tao ay pinawawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. Hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Jesucristo, kay Kristo Jesus, upang mapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao ay hindi pinawawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Ayan. Kasi ang context nito is may mga mananampalatayang hintil na tinutulsa ng mga mananampalatayang Hudyo. Kasi ito yung unang salbo nung evangelization na yung mga Hudyo na sa Acts chapter 2 na naging Kristiyano, ay bantulot silang tanggapin ang mga hintil o hindi Hudyong nagiging Kristiyano. Bakit? Hindi sila sumusunod sa kautusan. So, kumakain sila ng dugo, di ba? Kumakain sila ng mga hayop na itinuturing na marumi ayon sa kautusan. Hindi sila sumusunod sa Sabat. Hindi sila nag-aayuno, hindi sila nag-iikapo na gawain ng mga Hudyo. No? Likas na sa kanila na may kautusan na sinusunod eh. Ang mga hintil, mga pagano yan eh. Kumbaga, bahala na. Kung anong gawin ko, walang pananagutan ako kahit kanino. Malaya sila. Walang kautusan silang kinikilala na kautusan mula sa Diyos. Ang kautusan nilang alam nila, yung mga sa tradisyon ng kanilang kinaroroon ng tribo o bansa. Ngayon, nagkakaroon ng kaguluhan. Sabi ng mga Hudyo, hindi namin yan tatanggapin kasi parang binabastos nila eh. Ang Diyos eh, pero si Pedro, nakisama rin sa mga Hudyo. Kaya pinagsabihan ni Pablo dyan si Pedro na kung ikaw na nagpapanggap na naligtas kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay mananampalataya pero ayaw mong makisama sa mga hintil na mananampalataya, kakaroon ka ng discrimination. So dahil pare-pareho lang, hindi sa kautusan ng Diyos o sa kautusan ni Moises ang pagpapawalang sala. Kaya wag kang matakot na hulaan ka ng kapwa mo Hudyo. Panindigan mo na ang pananampalataya ang siyang nagpapawalang sala. Kaya nga sabi diyan ni Pablo, kami nga mga Hudyo, kami sumusunod sa kautusan, pero hindi kami napawalang sala dahil diyan sa pagsunod namin. Kundi kami may sumasampalataya din upang mapawalang sala. So kung mayroong magtuturo ng patungkol sa justification, ay di yung mga sumusunod na sa kautusan. Kasi dati na silang sumusunod eh. Pero ito pang mga sumusunod, na gaya nila Pedro at Pablo, ang nagpapatunay na talagang hindi yon ang magiging sanhi upang sila ituring na walang sala sa harapan ng Diyos. Yung mga pangangkautusan ang nagpapakita eh, na sila'y makasalanan eh. Dahil what the law does is that it reveals the sinfulness of the creature. And it reveals his incapability to please God because he cannot fulfill all the requirements of the law.
Kaya yung pang-law ang naghahatid ng kamatayan instead ng pagpapawalang sala. Yung pang-batas ng kautusan ng Diyos ang nagmahatol eh. Ang ginagawa ng batas, sumahatol, hindi nagpapawalang sala. At ini-expose sila na. At ini-expose Hindi nila ng malinaw ng kautusan kung ano ang kasalanan. At dahil doon, mas lalo kang nadidiin na ako talaga ay makasalanan. At si Jesus na nga ang nagbayad doon sa hinihingi o Opo. nagbigay ng katuwiran sa atin upang tayo ay mapawalang sala ng Diyos. Hindi dahil sa mga gawa ng kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At dahil doon, tayo ay pinawalang sala, hindi dahil sa tayo ay mabuti o tayo sumusunod sa kautusan, kundi dahil si Jesus ang nakasunod sa kautusan ng perpekto at dahil tayo sumampalataya sa pagsunod ni Jesus, tayo binigyan niya ng katuwiran. Yun. Kaya ang pagpapawalang sala ay sa pananampalataya kay Jesus. Pinawalang sala tayo. Malinaw po yun, Pastor. So, ibig sabihin po talaga ay hindi pwedeng gamitin ni Soriano. Soriano talaga yung mga talatang ito. Pang-irrefute talaga. Yun pang ang Galacia ang nagsasabing ang pananampalataya nga ay sa ang pagpapawalang sala nga ay sa pamamagitan ng pananampalataya eh. Hindi lang niya itinutuloy eh. Yun din kanyang binasang talata. Minsan yung pag tinuloy mo, naroon naman yung kabuuan eh. Kasi ang problema kay Soriano, collapsing ang paraan ng pag-interpret. Collapsing means, kukunin niya yung isang text mula sa context. Halimbawa, isang chapter, tapos kukunin niya ang isang verse. Tapos kukunin niya sa context. Guguho na yon. Kasi hindi naman yon dapat kinukuhang mag-isa eh. Dapat lahat yon ay ini-interpret mo sa kabuuan para hindi siya gumuho eh. May argument kasi siya tinatalakay na minsan sa preceding chapter nakikita yung context. So ang ginagawa ni Soriano, gagamit siya ng concordance, justification by law o law of God. Tapos lahat na ng may law, babasahin na lang niya yon. Iko-connect the dots niya. Yun Ang pala. tawag doon, cherry picking. Para kang nag-aani ng cherry na kung ano yung gusto mo, ito hinog na, itong gusto ko. Di ba? Pinipili mo lang yung gusto mo. Napapabor sa iyong paliwanag. So mayroon kang sariling doktrina na gusto mong palabasin gamit itong chiniripick mo na verses. Nakukulaps tuloy yung mga chapter. Guguho yan eh. Guguho. Dahil chiniripick mo siya. Inalis mo siya sa kanyang kinalalagyan. Hindi tayo ganoon mag-interpret. We interpret the text according to its context. Ano ba ang sinasabi talaga ni Pablo dyan? Anong nangyari dyan? Bakit may argument na gano'n? Bakit si James may argument na gano'n? Kasi may nakikita siya na nasa loob ng church na nagpapanggap na may faith. Pero pag may pumapasok na walang damit, hindi binibigyan. Pag nagugutom, di naman pinapakain. O di ba nagsasabi kang may faith ka? Wala ka namang gawa. Yan ang context dyan eh. Kaya kita mo, yung sinasabi ni James, pag binasa mo, yung mga sumasamba, pero pagdating sa church ng mga mahihirap, hindi pinapansin. Sila yun yung mga may faith, pero walang gawa. Huwag mong idamay yung doctrine ng justification doon. Dahil hindi naman yun tungkol sa justification, kundi tungkol yun sa pagpapakitang tao, sa hypocrisy. May faith kuno, pero wala namang ginagawa para sa kapwa. So, hindi po ito nangangalaw. Kasi pinanalangin mo na nawa, maibsan ang gutom mo, pero hindi ka naman nagbigay. Paano maibsan ang gutom ng tao? Pinag-pray kita, kapatid. Pinag-pray mo lang. Alam, pinag-pray kita, kapatid, na magkaroon ka ng pagkain. Eh, may pagkain, ayaw ibigay. So, that's faith that is dead. Dead eh. Wala eh. Kaya, ano yung ang context? It's not about justification, yung kay Paul. Yung kay James, kay Santiago. Si James kasi, pastor iyan sa Jerusalem. Kaya ang target niya, mga Jews. Ang kanyang pinatutungpalan, first and foremost, ay yung mga Israelites na gumagawa sa kautusan para maligtas, pero wala namang faith. Nagpapanggap sila ngayong may faith para makumpleto. Tapos yung iba naman, Gnostic Jews na naging Christian din. Pinagalo-halo nila. Parang ano yan ganyan din yung yung background ng aking tatalakayin sa libro. Pastor siya sa Jerusalem Church si James. Although, yung mga Hudyo in general ang kanyang sinakausap dyan, hindi hintil, kundi mga Jews, particular sa mga nakakalat, sa mga hinirang ng Diyos. Yung sa una pa lang po Sa mga Hudyo. Yun. So,
hindi ito suporta dun sa kanyang paniniwala po Hindi. na ang kaligtasan ay kailangan may plus good Oo, works. kasi kung ang pananampalataya ay sa gawa, walang maliligtas. Kung ang kaligtasan rather ay sa gawa, walang maliligtas. Kasi walang makaka-perfect sa kautusan, sa gawa. Lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At kung gusto mo ay maging maligtas sa gawa, ay be perfect. For I, the Lord your God, am perfect. So kung hindi ka perfecto ang gawa, hindi ka talaga makakapasa. Pero dahil si Jesus ang nag-perfect o kumumpleto, gumanap ng kalooban ng Diyos, walang bahid na kanyang nagampanan yung hinihingi ng kautusan. Kaya nga si Jesus sinasabi na pailalim sa kautusan upang tayo nasa ilalim ng kautusan ay mapalaya Manig. sa parusa at sa hatol ng kautusan. Kaya sabi nga ni James, kung ni Santiago, no, pag ikaw ay gustong maging ganap sa pamagitan ng kautusan, alipin ka ng kautusan, hindi ng Diyos. Kasi yun ang sinusunod mo eh. Pero kung sumusunod sa Diyos, ay alipin ng Diyos. Yan. No. Ayun. Kautusan ng iyong Diyos. Alipin ka ng kautusan. So, malinaw, sabi sa 2:16, Pastor, bago po tayo magpatuloy dun sa ilang pang video, meron ditong comment si Shimray. okay. Sabi niya, naalala ko tuloy yung nagdigti na anak ng pastor. Actually, kilala ko po yung anak ng pastor na yun. At siya naman ay involved talaga siya sa gawain. Nakikita ko yung katibayan ng pagiging Kristiyano niya. And nung time lang yon ay na-depress kasi siya nung pandemic po yung nangyari. At nagpakamatay siya. Pastor, ang tanong ko lang, ano po ang view ninyo sa ganito? Pwede po bang ligtas pa rin yun? Opo. Kasi po hindi naman ang pagkawala ng kaligtasan ay sa gawa eh. Opo. Hindi mo maiwawala ang kaligtasan sa gawa dahil hindi mo naman nakamtan sa gawa. So, ang pagpapakamatay basically is also murder. It's only equivalent to murder. Opo. But self, murder of self. Pinatay mo ang iyong sarili. Pero, itong doktrina na ito na hindi maliligtas ang nagpakamatay, yan ang dahilan kung bakit ang mga Romano Katoliko pagka nagpakamatay, hindi pinapapasok sa simbahan ang bangkay. Dahil hindi na daw ligtas yun. Kumbaga, ito daw ay mortal sin. Ayon sa Romano Katoliko. Mortal pala ang... Oo. Pero ang problema natin sa pagturing na espesyal sa pagpapakamatay ay hindi naman ito itinuring na espesyal ng Panginoong Jesucristo. Well, in fact, wala namang binanggit ang Panginoong Jesucristo na issue tungkol sa pagpapakamatay. Wala po. Never kang mababasa mo. Ang kanyang issue, yung pumatay ng ibang tao. Ngayon, yung pagpapakamatay ay hindi dahilan upang mawala ang kaligtasan. Especially kung yung nagpakamatay ay sa sandali na siya ay na-depress, sa sandali na siya ay nawala sa sarili, na-overwhelmed ng mga problema, ay nawala sa sarili. At gumawa siya ng isang aksyon na siya ay mayroong emotionally charged. At nalunod siya sa Problema. hirap ng emosyon, sa pagdurusa ng kanyang puso. At nawala na siya ng pag-asa na makaranas ng kaginawahan. Yung iba ay may mga sakit, yung mga terminally ill na Christians, may mga ganyan na dahilan sa cancer, sobrang sakit, so nakakalimot sa sarili at winabakasan ang sariling buhay. Kalimitan ay sa pagbibigti, kasi kumbaga, yung baril, hindi sila marunong humawak eh. Pag kutsilyo naman, masakit. So, yun nilang masaktan. Ayaw masaktan ng pamamatay. Sain muna, baka matetano daw eh. So, yun ang dahilan. At ito ang problema pa uli. Dahil sa sinabi ng Panginoong Hesus na hindi lang naman yung actual na pagpatay ay yung pagsaksak o yung murder, yung talagang ginawa mo actually. Sabi niya, kung ang isang tao ay nag-isip sa kanyang isip, sa puso niya, nagbulay-bulay siya na ang isang tao mamatay na sana siya o patayin niya ang taong yun sa kanyang iniisip, ay actually, that's already murder. Pagpatay na yun. Kaya may tinatawag tayong passive na mga kasalanan. Passive suicide, passive adultery, yung sa isip mo lang.
Pero adultery na yon. Huwag mong sabihin hindi ka nag-adultery. Ang pagkakaiba lang ay mas malaki ang konsekwensya ng actual. Kasi may actual kang ginawa. Pero pareho siya ng laki Sa sa harapan. kasarapan ng Diyos. Ang naiiba lang yung lalim ng consequence, yung laki, yung gravity ng consequence. Pero yung sabihin mong yung timbang niya sa paningin ng Diyos, pareho lang adultery. Eh ito ngayon, yung pagpapakamatay. Eh meron tayong tinatawag na passive suicide. Ano ang passive suicide? Oh, Ano nga po ba? nabasa mo sa may SM. Sa sa pagtawid mo diyan sa SM, pag galing ka sa kabila, Opo. na bawal tumawid, nakakamatay. Tumawid ka pa rin. Oo. Ayun pala po yun. Ay kung ikay nasagasaan, nagpakamatay ka. Bakit? Alam mong mamamatay ka pag nasagasaan ka Alam na eh. O ikaw, meron kang high blood pressure. O meron kang mataas na cholesterol level. Bawal kumain ng ano. Bawal kumain ng taba. Ay, masarap. Sabi ng doktor, pagka ikaw nasubrahan ka ng taba, pwede kang mamatay. Pwede kang atakihin. O binaliwala mo yon, yung warning na yon ng doktor mo. Yun knowledgeable. Pwede ka talagang mamatay. May sanction ng Diyos yung sinabi na yon. Kasi it is based on his expertise as a medical practitioner. O ngayon, kumain ka pa rin. Namatay ka ngayon. Eh di nagpakamatay ka rin talaga. Possibly lang. Kasi Okay. hindi mo sinasadya na actually. Pero Mayroong other means, hindi ikaw. passive talaga. Passive pa rin kasi guilty ka ng pagpapakamatay. Paano? Kita mo? Eh, ikaw nga, pag nagra-ride ka ng motor Alam mo, sa totoo lang, parang ka na rin nagpapakamatay pag dito ka nag-ride sa Marilake. Ayun. Ay, naku po. Di ba? Alam mo Kaya ang na. daming namamatay sa Marilake. Kaya pag ikaw ay nag-ride dito sa Pilipinas, lalo dito sa NCR, o kaya lalo na pag sa highway ka, pumasok ka sa EDSA o pumasok ka sa pagpapakamatay yun, passive yun, di ba? Alam mo nang pwede ka nang mamatay. Kaya sabi ko nga, pag ako nag-ride, ay tako, isang pa ako alam ko nasa hukay na yan. Ako. Kakatakot Parang dito sa ako'y ayaw ng dito kasi gusto sa ng motor. dito sa NCR, grabe ang ride, dito. Ang transportation system, grabe. Babaliwalain ka lang ng mga Opo. bus, hindi ka nila sasantuhin, sabi nga. Yung mga malalaking sasakyan. Sasagiin ka pa nga. Iipiting ka kahit nakamotor ka. Alam may motor, babalandra pa rin yun kahit ikaw ang magpreno. Kaya nga, possibly you are committing suicide. Passive lang siya. Kaya wag tayong masyadong judgmental sa mga nagpakamatay. Masabihin natin na wala ang kaligtasan dahil sa nagpakamatay. Eh di para natin sinabing ang kaligtasan ay sa gawa. Hindi na ganun din ang result nun So malinaw po yan, Pastor. Nagtitiwala ka pala sa gawa mo. Hindi na mawawala yung kaligtasan. Ang nawawala ay crown. And I do believe, ang nawala sa kanya, crown of life. Kasi hindi ka nagpatuloy sa buhay mo. That's the crown that is being deprived sa'yo. O you have ignored that crown. Kasi ang crown of life is pagpapatuloy sa buhay hanggang kamatayan na nagtitiis sa buhay na ito at naghihintay sa sa panahon na bawian ka ng buhay. Yun. Hindi yung maling paraan. Sa tamang paraan ng Diyos. Kaya, yun lang. You have no crown of life. Because you did not continue on living for the Lord. Pero meron pa namang 4 na crown. Kasi 5 naman yan. At least isa pa lang nawawala mo. Opo. Diba? Ako kaya. Ilan na kaya, brother? Wala pa nawawala siguro. Maraming mga Kristiyano ang nagpakamatay. Maraming mga anak ng pastor nagpakamatay. Sa Amerika, mga pastor nagpapakamatay. May pastor pa talaga po. Oo. Tapos, hindi nila alam, sila rin nagpapakamatay. Di ba? Alam ng makakamatay pagtawid, tumawid pa rin. Kulit. Nag-drive ka ng 100 kilometers per hour, talaga mamamatay ka. Alam mo namang makakamatay yun. Kaya nga, huwag kang lalampas doon sa itinakda ng mga Right? kilometers per hour. Kasi, guilty ka. Subukan mo, magpatakbo ka ng 90, mabuhay ka pa kaya? Ewan ko lang. Eh, si brother RJ, mabait yan. 40 Tumalon lang. ka sa kanal niyan. Bali-balilig mo, buto mo, pati gulugod mo, wala sa lukas yun. Dislocated lahat yan.
Para nung minsan mayroong nagpanggaano sa amin, talagang hindi na nabuhay. Naalala ko po yung katwiran ng father ko dati, medyo pagkapiloso po yun. Siya ay na-stroke na dahil nga sa mataas na kolesterol. Ay, mas matakaw pa. Malakas siya kumain ng mga karne. Oo, sabi niya, ay, patay kung patay. Sabi niya, Yun yung passive suicide. Malinaw. Napakalinaw na nagpapakamatay yun. Ayun, Yung kinuha na siya ng Pastor Bob, ganun din. Eh di siya ay na-stroke na rin. Tapos talagang ano siya, nawala ng malay. Nasalo ko pa nga siya eh. Nakasubsob ang ano niya. Nasalo ko yung mukha eh. Kung hindi ko nasalo, talagang dugo-dugo yung ano niya. Cement. Dahil nasalo ko siya, ang nasagi lang ang nakaabot lang sa sahig, yun lang kapiraso ng ngipin. Kaya nabungi lang yung kapirasong ngipin. Hindi siya natuloy ang nabungi. Nasalo ko eh. Pag dapat niya, nasangga ko siya. So, ngayon, di naka-recover siya. Ay lagi may nagdadala ng balot sa office. Naku. Galing sa, Naku po. regalo daw siya customs. Mga nagtatrabaho sa customs. Balot pa. Eh, ang dami. Mas di naabutan ko siya. Kumakain. Sabi ko, Uy Bob, bawal siya yan. Sabi niya, mamamatay ka na nila. Sabi, mamamatay ka na nila. Mamatay ka sa sarap. Tapos okay, biro lang. Ayun. Yun ang Kinamatay niya. So, namatay siya habang kumakain ng bulalo. Ng karning baka. As in, Kasi sabi ng mga pamilya. Doon mismo sa pagkain ng bawal ng baka nga yun eh. Mataba yun eh. Oh, O, di ba? So, ibang taba. paano yun? Yun ay pagpapakamatay din. Sabihin mo, wala siya sa langit. Hindi. Hindi nakakawala ng kaligtasan. Yung passive suicide, active suicide, yung... I do believe. Halimbawa, talagang ganito. Halimbawa sa Turkey. Di ba? Pag nangaral ka, pagpapatayin ka eh. Eh, nangaral ka pa rin. O, di passive pa rin yun. Di ba? Sa Syria, mga Muslim na bansa. Bawal ng mga aral. Tapos nangaral ka, tapos pasasagasaan ka talaga sa pison sa North Korea. O, di nagpapakamatay ka pa rin. Habang nangangaral ka, nagpa-passive suicide ka. Hindi naman, the end doesn't justify the means naman eh. Kahit pa maganda yung means mo, eh, mali pa rin, di ba? Opo. Kaya lang, it's better to obey God rather than men. Yun na lang katwiran doon. Kaya lesser evil na lang tayo. Lesser evil. We choose lesser evil in this world. Kasi you cannot escape evil eh. So, wala kang pamimilian, kundi yun na lang mas konti. Kasi wala ka namang pupuntahan. Kung magbabayad ka ng tax, hindi ka naman mabibigyan ng tax clearance pag di ka, di ba? Nakipag-usap mo, sir man, pwede bang mabilisan na lang, kailangan ko. Wala kang pupuntahan. Kahit saan. Subukan mo, apply ka ng business permit. Ay, aabutin kang 5 buwan dito sa Pilipinas. Pag dito sa atin. O kasi pasado ka na sa lahat, naghihintay yon. Oo. Lahat yan naghihintay. At saka yung problema, ginagawa nilang pera. Gusto nga nila, lalapit ka, may problema ka, pera to. Kasi sila ang solusyon. Grabe. Basta pa guys, lahat naman ng profesyon ay problema ang pinagkakakitaan. Ang doktor ba, makakapera kung walang sakit? O, di ba? Sasabihin meron akong kaibigang doktor na Kristiyano eh. Eh, isa na lang daw ang nagsusupport sa church, nagpipreach sa amin once a month dati. Dr. Hasildo, patay na. O, anong prayer request niya sa akin? Pastor, pwede mo bang ipag-pray yung pasyente ko na huwag munang gumaling? Pero mo yun. Nasa ICU, siya na lang kasi yung pinagmumulan ng aking kita. O, di ba? Kita mo. Sabi ko, parang ayoko nang mag-doktor sa, sa katawan eh. Talagang kakita mo, instead na ikaw ay gagaling na, piresitahan ka ng hindi pa muna kagagaling. Kaya pala. Oo, pabalik-balik. Sige, Kasi hindi magkakapera yun pag di ka uli nagpa-check up eh. Wala yung straight cut na, isa lang reseta, gagaling ka na. Hindi, babalik ka rito ha. Kasi pag hindi yan gumaling, may bago na naman akong gamot. Pasensya na po sa mga doktor na nanonood, katotohanan lang po. Ayun po talagang karanasan po. Abogado rin. Masasabi siya ng abogado mo kahit talo ka na, mag-file ka ng uli. O alam na niya ang talo ka na. Para may pera uli siya. Alangan naman sabihin ng abogado. Di ba kaya nga mayroong kwento na yung tatay, abogado. Tapos yung anak, abogado. So, nakapasa agad yung anak sa bar. Tapos agad hinawakan yung kaso ng tatay. Tapos 1 taon lang, tapos.
Yung hinawakan ng tatay ng 20 taon, tinapos ng 1 taon. Balita agad sa tay, Dad, sabi niya, the case that you have been handling for 20 years, it has been resolved and we won in the case. Nagalit pa nga yung tatay eh. Sabi niya, bakit mo pinanalo? Agad yan ang pinagpatapos ko sa'yo. Di ba? Kung hindi dahil dyan, di ka makapag-aral ng law. Loko-loko ka. Loko. Okay, tamo, di ba? Lahat yan eh. Nire-resolve kasi nila o sinusolve ang mga problema. And in that way, kumikita sila. Oh. Yun. O kung walang may problema, di walang counselor, di walang kita ang counselor. O, kaya yung pastor lang ang kawawa. Walang kita sa nagkakaunseling ka, walang kita. Doktor ka rin, kasi humihingi ng payo, anong panggamot. Nagre-resita ka na rin minsan, kahit wala kang lisensya. So, kaya minsan nakakasada ka, dahil nagre-resita ka, walang lisensya. Kasi nasa tribo ka, paano yun? O nasa malayo kang probinsya, walang doktor eh. O, ikaw na lang, bumili ka ng paracetamol ganito, antibiotic, kasi kahit walang reseta, kasi walang doktor, kakasala ka rin, dahil baka mamatay yun, hindi mo naman expertise yun eh. O, minsan nagpapayo ka ng payong legal, kasi may problema. Ayun. Agawan ng bukid. Attorney ka rin, di ba? Pastor, ano pong gagawin ko? Bakit? Kasi yung kapitbahay ko, pinakain lahat sa baboy yung aking mga puno ng galyang. O, di ba? Anong ka? Punta ka sa barangay o reklamo. Ikaw ang gagawa ng complaint sa barangay. Hindi marunong mag-read no right. Eh. Pastor pa. Oo, lahat ng sa'yo. Minsan, ka rin, manghuhula. Ano kaya mangyayari, Pastor, doon sa anak ko? Ganyan. Profit ka rin. Literal eh. Lahat trabaho mo. Driver ka rin, kartero. Lahat. Ikaw ang tagapagpaabot ng pakisabi nga po kay, kasi nahihiyang magsabi, ikaw lang po ang may lakas ng loob, sabihin. Counselor, lahat. Taga-ayos na. Problem solver. Lahat na eh. Pero walang bayad. Tayo lang yung walang bayad. Pero yung mga professional yan, may bayad. Tapos hindi ka nila, pag ikaw nakipag-usap sa abogado, may metro yon kasi ang tawag dyan, mayroong may fee doon sa paghingi ng advice. May fee talaga. Kaya ayaw nilang magsalita. Pag may tanong ka, ano po ba ang kaso na ganito na term? Hindi iniimik yun. Kasi may mahal yun eh. Langan naman, sabihin ko sa'yo. Bayad yan. Kasi pinag-aralan ko, tapos sabihin ko sa'yo. Ano pong gagawin ko? Ayaw niyang magsalita. O acceptance fee muna. Kita mo na. Tayo mga pastor, salita ng salita. Gusto nating malutas ang problema. Sila, hindi. May bayad ang salita ko. Mabayad. Alam po niyo, pinakamahal. Yung pangangaral ng katotohanan. Ito ang pinakamahal. Bakit kaluluwa to? Pero kita mo tayo, libre. Libre. Katulad ng ginagawa po natin. Oo, libre ito. Minsan, mabibingit pa ang buhay natin ito sa panganib dahil maraming magagalit sa atin. Buti na lang, wala na to eh. Lalo yung mga tinatalakay natin ng mga kulto. Si Kibuloy, magagalit yung mga membro ni Kibuloy sa atin. Si Amy Domingo nga, galit na galit sa akin. Kulang lang daw ako sa ayuda eh. Nung aking i-refute yung kanyang hyper-grace doctrine. Baka daw kinukulang lang sa mga ayuda nung panahon ng pandemic. Baka nagugutom ka na. Di ba, nagdidelirio ka. Sobrahan po sa pagkain ito. Oo. Nanganganib talaga. Tayo lang po ang may ganito na we are fearless in refuting false teachings. We mention names. We name names because that's what the Bible teaches. Diba? Sila Alejandrong Panday Tanso, pinangalanan yan nila Juan. Si Juan nagpangalan, si Alejandrong Panday Tanso, iniwan ako. Huwag kayong maniwala sa kanya. Diba? Si Pablo, si Simon, the sorcerer, pinangalanan niya. Nirebuke niya, harapan. Kahit nga yung kapwa niya apostol, nirebuke din niya ni Pablo. Sabi niya, ikaw Pedro, magtigil ka. Ayaw mong makisama ngayon sa mga hindi Hudyong Kristyano. Dahil dumating ang kapwa mo Hudyo, ngayon hihiwalay ka na sa mga hintil. Huwag kang magpakitang, huwag kang bias.
Ayun. So, Kaya po, ito po ay talagang resulta ng aming pag-expose sa mga maling katuruan. katulad nito. Mababanggit at mababanggit po namin talaga kung sino yung nagturo. Alangan naman, may turong ganyan, saan Hula, galing? ano po, hula lang. Paano Hindi naman? pwedeng hula-hulaan. Sino ba ang nagtuturo ng gano'n? Sasabihin. O, edi para lubos-lubos na po, edi amin ang sinasabi, sino ba ang nagtuturo ng ganyan? At inyo naman po yan na mako-compare sa kasulatan. Kami po kasi kasulatan lang ang basihan. At yung tamang interpretasyon ng kasulatan. Hindi po kami basta lang cherry-pick ng cherry-pick. O pulot ng verse, tapos yun ang aming panlaban. Hindi. Ang buong teksto ang mismong nagsasabi ng panlaban ng katotohanan. Meron pa ba tayo? Wala na po siguro. Pastor, 9 magti-10 na eh. Okay, sige. Salamat po ng marami. At dito na po muna tayo magtapos sa gabing ito. Sunod po muli. At abang po muli kayo. At sa Tuesday and Thursday ulit kami magbabalik ulit, Pastor. At ito po ang The Narrow Gate Ministry. We We are are cult Cult busters. Busters. God bless you all. And good night.